Okay, mga mommy and daddy, and welcome po sa aking MCPH collection. Ayan. So, ayan, gagawa tayo ng tapete, sofa mat, carpet, or patchwork rug. Ito. So, yung gagamitin po natin na pang ilalim ay yung tinabi ko kanina. So, yan po ang mga reta-retaso na pinagtabas-tabasan natin. So, ang ginawa ko, ginupit ko lang siya. Ang size ng gupit ay 3 inches. So, basta cut lang po kayo ng cut ng mga 3 inches. Kahit ano lang dyan, basta mga tela na pwede. So, yung mga ginamit ko po dyan ay mga reta-retaso. Ayan. So, dyan nga ay hinahanap ko na yung ilalagay natin sa pinaka ano na nga yan, yung unahan ng gagawin natin. So meron kasi akong ginawang triangle dyan, tapos hindi ko mahanap tapos nakasingit lang pala dun sa sa may ilalim dyan, oh. Oh, ayan, oh, diba? Tapos tinitignan ko na rin kung anong mga kulay, mga ano ang pwede nating gamitin. So yan na nga, nahanap din sa wakas. Okay, tabi muna natin. So itong gagamitin natin na tela ay maong po yan. Ang sukat po niyan ay 20 by 30. Yung dalawang maliit. Pero yung mahaba ay 20 by 60. So, diretso naman yung mahaba. Ang maganda dyan is yung tela. Super ganda niyan kasi maong siya. Tapos makapal siya. So, yung gagawin natin ay sofa mat po ang tawag kasi dito niyan sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, sa mga parang mga Espanyol ata yun, mga ang tawag po nila ay tapete. Dito naman sa atin, sofa mat o kaya carpet. So, ayun. Ayan. So, gagawa lang kayo ng triangle. Tapos, ginuhitan ko na yung dyan. Yung tela sa likod. Ayan. Tapos, ang gagawin natin ay ginupitan ko sa gitna para yung sa gitna yung ilalagay ko doon sa pinakagitna na guhit. Ayan. Tapos tatahiin nyo muna para hindi siya ang tawag dito, para hindi siya kung saan saan mapunta. So actually first time natin gagawin yan, so hindi natin alam kung ano ang kalalabasan. Kasi nga ay kauna-unahan po natin na gawa ito ng ating tapete or sofa mat. So, yung sa mga nakapanood na po dito at manonood po ay kung ano po yung inyong mga suggestion, mga suggestion kung paano i-improve yan. So, i-suggest nyo lang dyan, i-comment nyo na rin para medyo pa ako, dahan-dahan pa ako dyan kasi hindi ko talaga alam kung paano nga ba yung gagawin. Kasi nga, first time ko pa lang yan. Kauna-unahan po natin gawa yan talaga. So, ayun. Lalagyan na natin siya ng kabila. Ayan. So, ang gagawin natin ay ididikit lang muna natin yan. Dikit natin sa kabila yan. Sa una nga, nagkamali pa ako dyan at kuwan. Tignan ninyo. Nilagay ko ng kapantay. Dapat pala lagpasan mo. Tapos tatanggalin ko din yan. Tingnan. Kasi nga mali. Hindi ko alam pala yung ganun pala siya. Ay nako. O, di ba? Tapos pag kulang. Dapat pala i-move nyo po banda sa taas. Yan. Mayayari niyan, tatanggalin ulit. So sa kabilang side naman, lalagyan ko na naman. Ayan.
Puro mali ako nung una. Puro mali kasi nga first time natin gagawin yan. So wala tayong pattern. Ang nakita ko lang po dyan ay kung paano gagawin. So wala tayong pattern as of now. Pero magkakaroon tayo niyan pagka medyo tumagal-tagal na at ayan. Tignan nyo muna yan. So sa kabilang gilid nilagay ko na. Okay? Okay, o yan. So sa una tama siya. Ay kaso yung pangalawang lagay natin, mali na siya. Kasi nga hindi natin nalagyan ng sobra dito sa may gilid sa kabila. So tatanggalin pa natin yan. Tapos lalagyan ulit ng pangalawang lagay. Yan. 'Di ba? Yan ang maganda diyan. So kailangan pala i-ano nyo, i-sakto-sakto o kaya pasobrahan ng bahagya, ganon. Kasi pagka hindi sobra, naku po, ay mag-uulit ka. So nilagyan ko na nga dyan ng brown. Ginawa mo naman rin. Ayan. Oh. Mali nga yan. Kaya tinastas ko yan. That pala, ang mangyayari, dapat pala sobrahan nyo. Ayun. Pag pinold nyo, pasobra dapat. Kaya, ayun, nagmadali na tuloy ako. Mali. Mali talaga siya. Ay, nako, nakakatuwa lang. First time kasi natin gagawin yan. Kaya, mali. Mahaba dapat. Ayan. Okay. So, nakadalawang ano tayo yan. Okay, diba? Ayan, okay na siya. Tama na siya. Kailangan naman, yung pantay nyo rin yung ano, pag nakikita nyo po, pag tinitiklop, kailangan sobra sa, hindi sasakto sa tela. Ayan. Diba? Ganyan lang siya. So, yung ginawa ko dyan, yung dalawang maliit lang muna. Tapos, yung sinunod ko dyan, kinabukasan ko pa nagawa yung mahaba. Kaya, ano, ayan, yung pattern natin dyan is parang pa-triangle, letter V. Kung pabaliktad naman, pa-letter B. Kung paganyan naman sa akin ay triangle. So, ayan, nilagyan ko na ng iba. Ayan. Sobrang ganda niyan. Kala niyo ba? Ay, grabe. Apakaganda pala ng kalalabasan. Diba? Sobrang ganda ng kalalabasan niyan. First time kong gawin pero nagandahan talaga ako. Sobrang ganda. Yun nga lang, ang pagkukosting ang medyo mahirap-hirap dyan kasi sa ngayon kasi yung mga retaso lang muna po yung mga ginagawa ko. Pero darating yung panahon na syempre pag naubusan tayo ng retaso, gagawa tayo ng magandang tawag dito, tela. So ngayon yung mga retaso lang, kinosting ko lang ng mas mababa. Pero pagka nagcosting ka talaga, almost 400 po siya. Almost 400 yung anuhin niya. Yung kanyang lalabas na presyo. Kasi medyo mahirap din gawin dahil nga bawat datig-datig kasi siya no? Pinagdudugtong-dugtong ng mga tapos yun nga lang, nakakagawa ka ng pattern tapos gumagana yung utak mo kung paano mo siya gagawin, ganyan. Super ganda lang, super ganda. Ayan, patapos na yan. Maganda dyan, nakita nyo yung combination ng blue and pomelo. Ang ganda niya. Ang nangyari kasi na ilagay ko siya sa gitna, kaya sobrang ganda talaga yung kinalabasan. Ayan Tapos meron pang ano na yan,
Kulay green yan eh. 'Di ba? Oh, 'di ba ang ganda? Tapos yung mga nilalagay ko lang diyan na mga mayroong print, yung mga pinagtabasan ko sa sa Canadian. Yung mga ginagawang bedsheet, cortina, ganon. Kasi minsan doon sa nakarolyo po ng sa nakarolyo po ng na nga yan, yung nakarolyo ng tela, mayroon doon makukuha talaga yung pinagdugtungan. So mga makukuha mo na doon 1.5 yarda na sira. So gagawin ko ganun. Ganun na lang ginagawa ko. Ngayon mayroon tayong bagong project, kaya yan na lang yung gagawin natin. Ayan. So ang tinawag ko dyan na code ay EP1. Di ba? Ang kahulugan nun ay episode 1. So yan yung episode 1 ng aking patchwork or tapete. O, diba? O, ayan na. Patapos na po yan. So, dalawang maiksi lang yung nagawa kong ganyan. Medyo mahirap din, no? Kasi nga, siguro pagka bago-bago ka lang gumagawa yan. Siyempre, nasanay lang ako sa straight na mga bedsheet, cortina, ganon, no? Tapos, biglang, na ganyan. Tama-tama naman, meron ako ditong tela na maong. Yung nakikita ko kasing ginagawa doon sa mga ibang channel kagaya ng YouTube, sa TikTok at saka sa Facebook, ganyan. Mga maong po ng mga pantalon, bumibili sila ng mga luma na ganun. So, ayan, buti ka mo, meron akong O, di ba? Ayan na. Tapos tahiin mo lang bawat gilid-gilid, ayan. Tapos tanggalin mo lang yung mga sobra-sobra dyan. Gugupitin natin. Ayan. Medyo himas-himasi mo ng konti. I-flat mo. Yung iba pinaplansya pa yan. Ay kaso ako hindi ko na inano kasi pa siya sa kuryente. O, di ba? Ganda niya. Tinanggal ko na po yung mga tela sa gilid-gilid para malinis siya. Okay? Okay, ayan na yung kinalabasan niya, o di ba? Ay, grabe, ang ganda niyan. Okay. So lalagyan ko muna ng piping sa gilid-gilid niya. Ayan. Tapos yan na 'yon. O, di ba? Ganda. Ay, nako. Salamat sa mga nanonood. Tapos tignan niyo po yung likod niyan. Ayun, ganun siya. Ayun, thank you for watching. Ayan, available po yan. For sale po siya. Salamat.